Tila hindi na nga nakatiis pa si VP Sara Duterte at ipinagtanggol na nga ang kapatid na si Baste Duterte laban kay General Torre. Sa isang interview kay VP Sara sinabi nga nito na kung nanalo si Torre laban sa kanyang kapatid ay handa umano siyang makipagbugbugan kay General Torre kung ito ang kagustuhan niya. Ayon pa sa kampo ni VP Sara hinihintay na lang nila kung ano ang magiging tugon ni General Torre sa hamon ni VP Inday. Maging si Senator Bato de la Rosa nga ay nakisali na din sa mainit na isyu at sinabing ilalabas niya ang video ni First Lady Liza Marcos at General Torre. Samantala narito naman ang good news tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte na talagang nagpasaya sa madla. Sir, pag-uusapan din ba yung ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, subalit tiyak ko mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinyon kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, hindi, umaga pa lang yan. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House. Na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang maestrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact.
pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan nyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa korte, sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So regular session possible later? SP, scenario lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang kongreso. Just to be clear, sana lang. Personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasahan pa rin. Pagpapasahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan nun, sir, kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniro yung buong proceedings. Ang tiniro yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena doon sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, some are saying na kung inaksyonan niya noong February, sana tapos na yung impeachment, hindi na pag- Babalik na rin ko, kung inaksyon na namin at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik na rin ko, Sally.
Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things, and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Pero- Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado, lalo na sa nakita yung desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero na-deprive daw yung public na malaman. Ano ba talaga yung past? Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin walang ibang avenue. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, Nino. almost 140. Nino. Yung report po na lumabas sa Nino, Politico. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Yung sa Politico po na merong Sino nga? report. Sino nga? Sir, Sino nga? yung Who mga are media they- reports nga No, po. who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. So, Sinong dun sa, sinasagot ko? dun sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga ang sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila yon, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinama si Senator Villanueva. Sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang, nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisel kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit,
sasagutin ko yan na may buong tapang. At tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa... Sa GAA. Yung BICAM ng GAA. Na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yon? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari noong nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Yung sinabi po ni Sen Aimee, hindi lang siya allegation. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. Alin? May mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni-line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Myla. Since na-mention yung 600 billion, and 1/4 Sino? na-mention yung 600 billion, sabi niya 100 Senator ano? amendments ng Senate. 600 billion. So, ibig sabihin, sir, Roughly, yung proposed amendments. so Yeah. yung remaining, sir, amendments ng House ba yan? Halo-halo. May amendments din ang mga ang DBM. Kasi may mga errata din na pumapasok, hindi ba? Sa mga nagdaang panahon. Pero sir, Minsan may hinahabol sila na, uy, nagkamali, na madali, dapat ganito to. Minsan yung mga departments mismo gustong baguhin yung sarili nilang budget. Dahil may nakita silang pagkukulang o nagbago yung priority o may tuloy biglang nasira na kailangan iliko yung pondo ron habang pinag-uusapan yung budget. Marami naman pwedeng panggalingan yung pagbabago. pero sir, wala kayong idea kung magkano yung amendments sa ginawa ng House, on the part of the House? Attribution is very difficult, Myla, because, halimbawa, kung may nag-propose sa komite, tapos yung vice chairman handling the committee adopted the verbal recommendation, the verbal request made in committee, kanino yon? Wala namang parang bill na, di ba? Pero nasa record. Kung gusto mong i-trace, makikita sa record yun na nagpanukala ay itong particular na mababatas na ito at diniscuss yun sa komite. At pagdating ng report ng Vice Chairman, kinary ng Vice Chairman yung proposed amendment na yun. At later on, pinagbotohan, kinary ng plenaryo yung proposed amendment na yun. Yes, ma'am. Sir, related din po sa budget insertions. Itatanong ko lang po, another Politico report also Parang surfaced. favorite niyo yun ngayon. It's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung usapan sa national budget. May we know, sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara.
Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita, pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM, na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Again, these are insinuations that you are merely carrying, coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tapos sir, follow-up I'm lang po. asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? So, bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation agad na mali? Hindi naman siguro tama yun. That you made sure though, that you made sure na yung mga changes as you proposed, mapapasok sa Again, that is an allegation. That is an allegation wrought with malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi? Kayo naman, panayang pasagot nyo sa akin sa mga anonymous report na naman. Report nino. Saan niya kinuha yung report? At sino nagsabi? No, answer me. Sino? No. Sino nga yung kino-quote ng report? Hindi naman pwedeng wala, di ba? Again, this is clearly a PR job. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita kasi wala naman akong tinatago eh. Yes, Sally. Sir, ano yung mga changes or reforms na implement ninyo pagdating sa approval ng budget para maiwasan itong mga ganitong controversies? At malabo ba yung gusto ni Presidente na halos wala na kayong baguhin doon sa budget? Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala ako nakikitang problema. Again, gaya ng sinabi ko kanina, 2 heads are always better than 1. Hindi naman alam ng lahat ng executive department officials ang problema ng bansa. Kaya nga, minabuti ng mga nagsulat ng saligang batas na dadaan yan sa prosesong ito, kung saan makukuha ang input ng mga mambabatas, partikular mga kongresista, dahil sila ang directly elected representatives of the people. Pagdating sa BICAM, paano mas magiging transparent? Kasi doon lagi sinasabing nangyayari yung mga ganong hocus-pocus or mga insertions sa BICAM. Again, when I was the Finance Committee Chair, binuksan namin yung BICAM. Wala namang nagpuntang media. In-announce nung nakaraan din. Ang nangyayari kasi sa BICAM, more often than not, is just the secretarial staff that's meeting. Nag-o-compute yung mga yan. Ito yung version ng Senate, ito yung version ng House. Saan yung kinuha, saan kinuha. Halos wala namang, it's basically computation of those who are good in the budget. Kahit noon ang BICAM palagi nasa PCA. Sino ba yung matagal na rito? Di ba? Sa PCA, lately ginawang sa House, pero PCA madalas. I think nung time ko, PCA pa din. Na wala namang... Hindi yung actual BICAM. Hindi yung meeting. Yung actual BICAM na puro mga laptop na ang gamit nila, sa PCA usually yun. Hindi, yung meeting lang. Pero yung actual BICAM, yung nag-meet yung House Appropriations Committee at saka Senate Finance Committee, it's basically the staff that's basically reconciling the two different versions. Kasi alam mo, nakita ko yun nung nag-finance share ako. Ang Senate may dadagdagan na item, pero iba, may pagkukunan siyempre yun. Zero-sum game eh. Ang House may dinagdag at iba rin yung pinagkunan. So kailangan nilang pagtugmain yun. And it's actually a more of a secretarial mathematical job of reconciling the two versions. Tapos pag nangyari yun, ipepresenta na ngayon yun sa respective chairperson para aprubahan yung ni-reconcile nilang version. Sir, para maiwasan yung mga insinuation, mga duda and all, pwede ba na ilabas na lang ng Finance Committee Chairman yung listahan ng mga amendments sa bawat senator? Like, kung halimbawa kayo, nagpalagay kayo ng so-and-so amount with the total amount para kita ng lahat. Ginawa ko din yon nung Finance Committee Chairman ako. Papanukala ko rin kay Senator Win ngayon, na Finance Committee Chairman, na gawin yun. Pero nagawa na rin dati yan.
na pinanukalang amendment ng bawat isa ay ginawang open. Kaya nga mas gusto ko, di ba, lahat pinagdedebatihan sa plenaryo, imbis na sa caucus. Tsaka, Ano yun? dapat live stream. Gagawin yan, sir? Kaya this time? Again, I will suggest that to Senator Win. That will most likely be discussed in the majority caucus in response to the President's call as well. Pwede ba yung Pero ulitin ko, totoong- hindi naman po pwede na walang babaguhin at hindi pwedeng baguhin yun na nakaukit sa bato. Tingin ko hindi mangyayari yan dahil that will be depende. Ulitin ko, tama ba lahat na ipapanukala nila? Bigyan ko tayo ng halimbawa. Biglang nagbago ang isip ng executive sa 2025 budget at nagsabing dagdagan natin yung combat pay ng ating mga sundalo. Sa halagang, kung hindi ako nagkakamali, 15 ba o 18 bilyon. So bahagi yon sa nabago sa 2025 budget, pero nanggaling mismo sa executive yon. Saan ngayon kukunin yun? Sir, parang confidential funds ng OBP, nasa NEP originally, diba? Yung confidential funds ng sa Tapos tinanggal. Tinanggal na po. Di ba? So, sila mismo yung nagpatanggal nun. Di ba? So, yung mga pagbabago, marami naman pinanggagalingan. Yon, nagiging transparent din ba yon? Minsan, yung mga sekretary, makikipag-appointment na lang bigla. Di ba? At hihilingin na lang sa isang senador. Tapos yung senador, sasabihin na lang dun sa isa. Sana, pag may magbabago mula sa executive, ganun din ang maging panuntunan. Maging transparent din yung mga pagbabagong nagmumula mismo sa kanila. Kasi sinabihan ko din siya, nung nakausap kami, ilang linggo na nakalilipas, na kung gusto niyong panindigan yung budget para hindi na masyadong magulo, sabihan niyo yung mga kalihim at head of office na wag nang maglako dito sa Senado at sa Kongreso ng dagdag na pondo dahil dapat, hindi ba, dumaan na yan sa masusing proseso. The budget call of the executive is always in the second month of the year, February. So isipin niya, March, April, May, June. 4 na buwan niya na duman dapat sa butas ng karayom bago isumite ng presidente pag-deliver niya ng SONA, ang NEP ng executive branch. So sana wala na masyado ring pressure o mga request mula sa executive branch din. Make it public, sir, pag may cabinet members na humihirit ng additional funds. Same, sabi ko nga, dapat pareho ang panuntunan. So yung BICAM, pwede ba yun naka-live stream katulad nung kapag may budget hearings? Kasi pag BICAM naman, pinapatawag lang yung media kapag nag-opening. Tapos pag nagkamayan sa dulo. Pero yung pinapaalis kami sa kwarto kapag nagsimula na talaga yung totoong meeting among the panel members. Kasi nga, ang karanasan ko, nung finance chairman ako, ang karanasan ko ay it's basically a reconciliation of the different items na tinanggalan at dinagdagan ng magkabilang panel. Tapos, pagpapasahan yon ng tinatawag nilang small committee ng both houses, di ba? So, kung may gagawin transparent, dapat gawin transparent yung pagpupulong na yon ng mini o ng big BICAM. Pero yung actual act of reconciling, yun ang mas matagal eh. Siguro mga 2 linggo yun eh. Nahahanapin nila saan kinuha ng house to, saan binawas to, kukumpara mo sa NEP, kukumpara mo sa GAB. That is the more tedious job being done by the Secretariat na mabigat actually pagdating sa BICAM. Sir, na-mention nyo si Senator Win na magiging Committee on Finance. So, obviously, may mga distribution na ng committee chairmanship. Formality na lang yung sa plenary. So, pwede namang malaman sino yung hahawak ng mga major committees? Nabasa na kahapon si Senator Joel Villanueva, yung mga ibang komite, antabayanan na lamang natin ang pagbabasa din sa plenaryo. Again, hindi naman namin tinatago o matatago ito eh. Kaya lang, ayoko ring pangunahan yung aktual na pagbasa sa plenaryo. Gagawin namin yan ngayon at hanggang bukas siguro. Baka mag-extend pa hanggang sa darating na Lunes at Martes. But we expect to be able to organize the Senate by next week, insofar as naming the chairman and members of all the committees, including the commission on appointments on the part of the Senate and the Senate Electoral Tribunal. Pero may bibigay dun sa 5 minority, sir. Minority senators. Yes, except for the minority leader, which by tradition does not have a committee because he's automatically a member of all committees. Ano po yung mga committee na i-offer sa minority? Again, ayokong pangunahan hanggat hindi nababasa sa plenaryo. Dahil babasahin din naman sa plenaryo yun. Even the committees to be given to the members of the minority will be decided upon by the plenary. Pero yung Blue Ribbon, sir, kay Marcoleta nga, sir.
Yun ang direksyon. Pero babasahin din yan siguro bukas o makalawa. Justice Committee kanino, sir? Sally, ginagawa mo na ako, utu-utu niyan. Sir, clarify lang. Ano? Ang ganda nito Sir, clarify lang. So, dun sa mga in-insert nyong under ng nandun ka budget- pa? Isa lang, sir. Sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina, ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong, tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. If I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. Not only as a member of Congress, not only as a member of the Senate, but also even as a governor of our province where we implemented projects. Now, to answer your questions directly with respect to that, sorry huling nagbaha ng matindi sa lalawigan ng Sorsogon, sisang pa, taong 1987. So, excuse me, nagbabaha man sa amin, nakita namin yung dahilan, masyado nang mababaw yung ilog, so dinredging namin, hindi flood control, at no expense to government, gamit lamang ang equipment ng probinsya, na wala din agad yung baha na naranasan namin kapag malakas ang buhos ng ulan nung nagdaang Oktubre. Sir, hindi nabanggit yung online gambling sa SONA ni President. Missed opportunity ba yan? Narinig ko yung komentaryo ng iba. Alam mo, sa dami ng mambabatas, may kanya-kanya tayong advocacy ang gusto nating mapakinggan sa SONA ng Presidente. Gusto ba natin 3 oras yung SONA ng Presidente? Ulitin ko, minabuti ng Pangulo, natutukan lamang yung social services. Yun ang tila-tila tema ng kanyang talumpati. Hindi ba? Siguro may ibang pagkakataon na pwedeng matalakay pa ng Pangulong yan. Pero hindi siya missed opportunity because every time the President has an interview, media can always ask him about his position on that. So, siguro minabuti lang niya na i-focus yung kanyang SONA dun sa mga bagay na yun. Imbis na sa banggitin pa, parang chapsuy, yung bagay na yun. Sir, isa po sa ipopropose nyo sa LEDAC na maging priority bill, ang ng priority tungkol dun sa online gambling? Pag-uusapan namin, hindi ako isa sa mga author nun, so dapat yung mga author ang magpanukala nun at pag-uusapan namin mamaya yun. But again, LEDAC is composed of both the House, the Senate, and the Executive. So, kung masasama man siya sa listahang ipaglalaban ng Senado, yon ay pagpapasyan nung 3 ahensyang yon, the Executive Branch, Congress, and the Senate. But if that is the decision of the Senate, yun ang isusulong ko namin ng mga miyembro ng LEDAC doon sa mga priority measures. SP, doon lang po sa sagot niyo kay Mayan. Kung binanggit niyo po na ang tagal na nung huling nagbaha sa Sorsogon, so doon po sa mga amendments, wala pong flood mitigation programs doon sa... Kung nandun ka pa, sige ha, hindi porkit Sorsogon, akin yun. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yon. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng PR job, PR campaign. So, hindi automatic yon. At huwag mong isipin o sabihin na automatic din yun. Dahil hindi ganun yun. So, sa Metro Manila ba, lahat ng proyekto sa Maynila, automatic, sino mayari? Di ba pinapasira nga ni Isko yung mga pinapagawa na iba? So, sino mayari? Mayor, Governor, Congressman, o yung Senador ng taga Maynila? Hindi nyo naman pwedeng sabihin agad na porkit tiga doon, kanya na lahat, hindi naman niya tatama yun. That is why, especially in the case of Senator Villanueva, it's so unfair to say that, to allege or even insinuate na lahat yun ay kanya. Hindi naman tama yun. That is an unfair accusation and an unfair insinuation to make. And sir, with due respect lang din po, yung pork barrel scam cases, it all stem from anonymous sources ng PDI. Ano? Hindi, sir, yung pork barrel scam cases also came from anonymous sources, reports, media reports, actually from expose ng PDI. Ikaw naman ang layo na lang nilukso mo. No, Yung pork barrel scam cases, sorry, may whistleblower. May witness yun, at may nagsasalita at nag-aakusa. It first started as anonymous
Pinaglalaban pa talaga yan. Yes, what else? Pero sir, may info ka kung sino yung behind dun sa PR job against you? At the right time, when we have already sufficient sources, sufficient basis, we might name that person. Pero sa tagal ko kasi sa politika, parang kasama na lang yan eh. Pero sabi niyo, SP from Kamara. Ano? Galing Kamara, sabi niyo po kanina. Malamang. Congressman. Malamang, yun ang direksyong tinuturo ng mga sources namin. Are you considering legal action? I've never done that. In my 27 years in government, this is not the first time I'm being accused of something. And then sir, ano yung iba pang mga proposed bill na isusulong nyo para makatugon dun sa mga promises ni PBBM sa kanyang SONA kahapon? Aside dun sa I think that most should come from the administration. Actually, kung may isang inaantabayanan sana ako, ano yung mga panukalang batas na hihilingin niya? Isa lang ang narinig ko, kaugnay sa kapangyarihan ng NFA. Para magawa niya yung trabaho niya sa pagpapababa at pagtamang pagtsempo ng pag-import ng bigas para hindi maapektuhan yung ating mga magsasaka. Pero yun lang yung yun lang yung parang na-note ko na hiningi niyang legislation. Hindi naman namin trabaho na ipatupad yung iba dahil karamihan is only with respect to enforcement of the existing laws. So may patanong lang from Babylin. Pwede daw bang i-lifestyle check yung mga mababatas, lalo na yung mga miyembro daw ng BICAM sa National Bank? May ongoing may batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na gawin yan, and I think everyone should be open to a lifestyle check when it comes to that. Whether may allegation ng ganyan o wala. Basta sigurado ako, wala akong bahay sa Forbes o sa Dasmariñas at wala rin akong Rolls-Royce o Ferrari. Kaya nga isa ako sa mga unang tumayo tulad ng pagsimula natin at pumalakpak nung may binanggit si Pangulo kaugnay sa corruption. Ha? Nasa kotse pa nga lang tayo. Wala pa tayo dun sa level na yun. Wala pa nga tayo dun eh. E de lalo na. So, doon lang sa impeachment po. Yes, ma'am. Sabi sa Supreme Court ruling, di ba po final and executory? But tama ho ba na open pa rin siya sa motion for reconsideration? Yes. So, There is a procedure insofar as the filing of a motion for reconsideration is concerned. okay. So, kahit po open pa siya sa filing ng motion for reconsideration, magde-decide na rin kayo kung ano ang gagawin, kung magta-trial kayo o hindi, or I susunod will na hindi? answer you legally. Yes, there is that procedure, but the Supreme Court knew that there is such a procedure. And yet they wrote immediately executory. No, meaning, so that will now be decided upon by the Senate, hopefully in plenary in the coming days. Pangalawa, ano sabihin ko? Hindi, pangalawa, unanimous in decision ng court. In my experience, at sa nakita kong mga pagpapasya ng Korte Suprema, hindi pa yata nangyari o nangyari man bibihira na nire-reverse ng Korte Suprema yung sarili niya sa isang unanimous na desisyon. Ngayon, kung divided court yan, let's say 15, no? 8-7. Isa lang ang bumaliktad, magbabago na yung desisyon. Ito ni isa, walang kumontra sa posisyon at desisyon ng mayoriya na isinulat ni Justice Leonen. So, i-consider yun, titimbangin yun ng mga miyembro ng Senado, kaugnay ng pagpapasya namin, kung maghihintay pa ba o hindi, kaugnay ng dalawang bagay na yun. Again, that it's unanimous, and it said it's immediately executory. Kasi sana, kung hindi sana sinulat ng Korte Suprema yun, hintayin matapos yung procedure. Nilagay nila immediately executory. So, sir, how soon are you going to decide? I don't know. In the next couple of days, perhaps. Hindi na rin naman rason para patagalin pa yon. One way or the other, we have to decide on it. And we will decide on it through a vote. Ulitin ko ha, pag may nag-motion at walang nag-object, botohan pa rin yun ha. Pag may nag-motion at may nag-object, doon lang naman i-divide yung House. Pero,
lahat ng pinagpapasyahan ng Senado ay sa pamamagitan ng botohan, kaya nga sa pamamagitan ng motion. Kahit yung pag-refer nga ng mga bill, motion eh. Sir, so mag-decide kayo SP sa plenary, meron o walang MR? Hindi ko maintindihan yung tanong mo. Kasi sir, SP, di ba We might consider the fact that the House may file an MR before we decide. Again, ayokong pangunahan. Ang sinasabi ko nga sa'yo, yung dalawang bagay na yon ang titimbangin ng mga miyembro. That it's unanimous, that it's immediately executory, titimbangin yon sa pagpapasya ng Senado. Pwede na ba kami magdesisyon ngayon o hindi pa? But you will also consider the fact that House might or actually will file MR Um, kasama sa factor ng pag-decide niyo po. Minihintayin niyo pa ba yun? Mag-MR pa sila? Sinagot ko na nga na Hindi babalik na rin ng SC. kokonsidera yon. Mag-file man sila, paano pag hindi sila mag-file? Wala naman silang sinasabi. Iba-iba sinasabi nila. Sabi sa speech, sabi ng spokesperson, magpa-file. Sabi ng speech ni Speaker kahapon, ginagalang nila. Hindi ko nga maintindihan. Hindi ko nga alam. We cannot wait din naman indefinitely dun sa gagawin nila kung sakasakali. So unless SP na wala pa kayong desisyon, mag-file na sila ng MR, that would be a different situation. Again, unanimous, immediately executory. Whether they file an MR or not, that will be considered by the members of the Senate in arriving at a decision whether or not to vote for it at the soonest possible time or at a later time. Pero kung mapapansin nyo, kung nabasa nyo na ba yung decision? Ako kaya hindi ako masyado nagkomentary nung unang lumabas dahil napakahaba ng desisyon. It's 97 pages with 5 concurring opinions. Sa concurring opinion nga, 3 pa lang ang nababasa ko at hindi pa yung buong 5. Kaya pinigilan ko muna yung pagkomentaryo until today. Pero maging ganun pa man, maganda yung pagkakasulat dahil klaro siya, sinimulan niya talaga sa simula. At yung ibang concurring opinion, sinagot. Dahil mas late lumabas o baka nakita nila yun. Sinagot yung mga concerns na ni-raise ng ilan sa mga kritiko ng Korte Suprema. Bahagi ng concurring opinion, yung ilan sa mga sinasabi ko nung una pa, that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Although sa pananaw ko, tatawid, iba ang pananaw ng ibang justices sa concurring opinion nila, hindi tatawid. At sinabi nila, kailangan may aksyon ang Kongreso ng 20th Congress tulad ng hiniling namin sa kanila doon sa order na binaba ng impeachment court sa Kamara. Dahil nga, the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Dinagdagan yung procedure, definitely. Hindi ko sasabihin humirap kasi pag due process ang pinag-uusapan, hindi mo naman pwedeng sabihin, wag natin gawin dahil mahirap. Hindi mo alam kung kailan darating yung panahon na ikaw naman yung nasasakdal. At hahanapin mo naman yung due process na igawad sa iyo. So, ayokong gamitin yung salitang humirap. Niliwanag nila na yung probisyon ng saligang batas kaugnay sa impeachment, hindi mo pwedeng ihiwalay sa probisyon ng saligang batas kaugnay ng due process. Dapat magkasabay yun. So, sa ngayon, ang direct filing ng impeachment through a vote of 1/3 members of the House ay ganito na, base sa pagkakabasa ko ng desisyon. Draft pa lang, kailangan nang ibigay sa nasasakdal. Yung draft dapat nakapaloob doon, yung ebidensya laban sa nasasakdal. Dapat bigyan siya ng pagkakataon, gamitin man niya o hindi, ang nasumagot dun sa aligasyon at ebidensya laban sa kanya. Dapat ibigay yung draft sa lahat ng miyembro ng Kamara, hindi lamang dun sa nagsabing pipirma. Dahil ayon sa desisyon, buong Kamara ang magpapasya at hindi lamang yung 1/3. So paano nga naman yung 2/3?
they should be afforded and given the chance, basic procedural due process then on their part, to read it and to see it. So pati oposisyon o yung tutol doon, dapat bigyan din ng kopya. At panghuli, they should be given a reasonable time to be determined by the court to read it. So, dito nga, hindi pinahirap, niliwanag yung prosesong kailangan pagdaanan. So, mas mahaba-haba nga yung prosesong yon. Sir, so may finding ba in the ruling na parang inabuso ng House yung kanilang impeachment powers? That was the decision precisely of the court. Ang decision ng court is that the House acted with grave abuse of discretion in violation of the constitutional provision on the one-year ban provided for in Article 11, Section 3.5 and Article 3, Section 1, particularly the Bill of Rights, ensuring that each and every person shall be guaranteed due process of law, both substantive and procedural due process. SP, dun sa Supreme Court ruling kasi, sa Supreme Court ruling, ang maliwanag is, ang nakitaan talaga ng mali, yung camera, di ba? Yun ang parang, kumbaga, bugbog sa SC ruling. Pero, and then, sir, ang Senado ang nababatikos. Paano nyo sasagutin yung batikos sa, bakit hindi kayo magkakaroon ng impeachment trial? Ba't hindi ipaglaban yung power ng Senate na to try and decide the impeachment case? Nabanggit ko kanina, hindi ba? Sabi ng mga kritiko ng Senado, hindi daw namin pwedeng questionin ng Kamara kaugnay sa violation ng one-year ban. Supreme Court lang daw ang pwede magsalita kaugnay niyan. Noong nag-decide naman ng Supreme Court na violation of one-year ban, ang gusto ngayon nilang, ang panawagan ngayon sa amin, wag namin sundin at mag-trial kami. Sole power to try and decide daw kami. Hindi naman ganun yun. Ang batas ay batas, anuman ang panig na kinakampihan mo. So, ang bumabatikos naman sa amin, Nympha, yung mga pabor sa impeachment eh. Ang bumabatikos sa amin, yung ayaw kay Vice President Sara. Ang bumabatikos sa amin, yung klaro na gusto siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto and who have taken their position in that regard. While I respect their position, hindi naman nila pwede kaming pilitin na kumampi sa kanila. At hindi naman kami, sabi ko nga kahapon, di ba? The time not on your side does not necessarily mean I am on the wrong side. In fact, insofar as this particular issue is concerned, the Senate was proven correct by the Supreme Court that when the Senate exercised an abundance of caution in not rushing into it. Ngayon, ang binabatikos naman nila, ang Korte Suprema. At ginagamit kaming bala para ibangga sa Korte Suprema. Hindi ko bilang abogado, hindi yon ang posisyon ko. Because I'm still an officer of the court, although I am, as a lawyer, although I am not part of the judiciary. SP, yung latest ruling na to, did it abandon the Francisco? Ibig sabihin, regarding dun sa filing. So ngayon pa pwede na bang mag-file uli ng mga sham? Hindi. You can reconcile it with Francisco. In fact, if you read the 97-page decision, Justice Leonen quoted extensively from Francisco. Hindi siya taliwas sa Francisco. Kinote niya sa malaking parte at bahagi ng desisyon yung Francisco. Even the time yung one-year rule ban, hindi so kasi doon sa Francisco is the referral to the Justice Com. Yes, but if you read the decision, it is the inaction that effectively circumvented that one-year ban period. Di ba? One-year ban starts once it is referred to the Justice Committee. Inupuan nga eh. Inupuan nga ng House Secretary General eh. Kinote nung mga ibang concurring opinions yung interview ng Secretary General na sinasabing inutusan siya na wag upuan yun, na wag galawin yun. Na-intend dahil may ipa-file pa. Ang tema ng desisyon sa pagkakabasa ko ay yung pag-upong yun circumvented the one-year ban. So hindi niya binago yung Francisco na ang referral sa Justice Committee ang magiging hudyat ng pagsimula. Ang sinasabi niya, yung hindi paggalaw at pag-refer, effectively na circumvent yung one-year ban.
At nung dinismiss, nung in-archive yung 3 na impeachment complaints, parang ni-refer mo na rin dahil inaksyonan mo yung, again, hindi naman refer lang, pwede mong i-dismiss din eh. Nung inaksyonan nila yon, doon nagsimula yung 1-year ban. Kaya sabi nila, nung inaksyonan yung 3 impeachment complaints noong February 5, may 1-year ban na nun. Kaya nga nagbigay pa ng petsa si Justice Leonen at ang unanimous vote na decision ng court na pwede lamang mag-file uli ng February 6. Nagbigay siya ng eksaktong petsa. For you, SP, as a lawyer, is it not a judicial overreach on the part of the SC? If you are in favor of the impeachment of the Vice President, then you will take that position. If you are against the impeachment of the Vice President, then you will take the contrary position and will say na desisyon at trabaho ng Korte Suprema na i-interpret ang saligang batas. Again, kung gaano karami ang abogado, kung gaano karami ang posisyon, ganun karami din ang opinyon kaugnay sa ginagawa o hindi ginagawa ng Korte Suprema man, ng Kongreso, ng Senado o ng Executive Branch. SP, isa lang po. Yes. Balikan ko lang yung sa SONA kahapon. Isa sa mga panawagan ni Pangulo is to amend the Coconut Farmers and Industry Fund Act. What's your take on that? What's the challenge and how will this help our coconut farmers? We will look at it. Understand that there was no specific proposal kung paano yun. Ang naalala kong pinasa namin, interest lamang nung Coco Levy funds na sinequester nung una na napunta, tinurnover sa gobyerno, ang pwedeng gastusin. Ang problema doon, kung tama din ang pagkakaalala ko, ang interest dun sa perang yun ay humigit kumulang 2 hanggang 4 na bilyon lamang kada taon. Bagaman ang pondo ay nasa 80 bilyon yata. So, hindi ko alam kung susuporta o hindi kami, depende siguro sa panukala. Bubuksan ba yun na pwede nang gamitin yung principal? Lalakihan ba yung pwedeng magamit at hindi naman uubusin yung principal? Didiktahan ba na mas malaki dapat yung placement ng principal para mas lumaki yung kita? Para mas malaki ang maitulong sa ating coconut farmers? Malapit sa puso ko ito dahil isa sa mga pinakamalalaking coconut producing provinces ay nagmumula sa Bicol region. Sir, last question on Yes. my part. With the new minority bloc composed of veteran senator, ano yung expect nyo na magiging dynamics, lalo na sa pagpapasa ng mga panukala? I look forward to working with them, as I said yesterday, and engaging them with respect to the laws that we will be passing, the issues that we will be confronting. Sa totoo lang, hindi ko tinatawaran ang kakayanan ng kada senador, veterano man siya o hindi. Ginagalang ko ang bawat isa, bago man siya o matagal na. Pantay lamang ang boto namin at tigi-tigisa. Pare-pareho kaming may access sa mikropono at may boses para magsalita. Bilang tagapangulo ng Senado, pantay kong itatrato at titingnan ang kada miyembro, mayoriya man o minorya, matagal man o baguhan sa Senado. So inaasahan nyo magiging cooperative, not obstructionist, yung new minority? I will take Senator Soto at his word. Yun naman ang sinabi niya kahapon, that he will work with the majority, with his colleagues in the Senate. And I've seen Senator Soto in the various capacities he served in the Senate, either as Senate President, as a majority leader, as an ordinary member. Again, that's the advantage of being a veteran, I guess. Kaya mo na yun, alam mo na yun, hindi na kailangan i-memorize yan, ika nga. Thank you, sir. Thank you.